Naalala niyo ba ang isang pagkakataon na tinawag kayo ng inyong nanay o tatay? Ano ang ginawa niyo? Sumagot ba kayo agad o nagdalawang isip? O baka nagtago muna? Ngayon, may isang napakagandang kwento tayo tungkol sa isang lalaki na tinawag ng Diyos mismo. Siya ay si Isaias. Ano kaya ang ginawa niya? Tingnan natin kung paano siya sumagot sa tawag ng Diyos. Shalom mga pamana! Kamusta po kayo? Ako nga po pala si Sister Kilaya, ang magtuturo sa inyo sa araw na ito. Handa na ba kayong makinig ng mga kwento mula sa Biblia? Tara na at simulan na natin. Isang araw, si Isaias ay nagkaroon ng isang napakagandang pangitain. Nakita niya ang Diyos na nakaupo sa isang napakataas at magandang trono. Ang laylayan ng kanyang damit ay punong-puno ng kaluwalhatian at napuno nito ang buong templo. Sa paligid niya may mga serapin, mga espesyal na anghel. May 6 silang pakpak, 2 para takpan ng kanilang muka, 2 para takpan ng kanilang mga paa, at 2 para lumipad. Sinasabi nila ang ganito, "Banal, banal, banal ang Diyos ng mga hukbo." Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Nanginig ang buong templo at napuno ito ng usok. Natakot si Isaias at sinabi, "Ama, ako ay isang makasalanan at lalaking may maruming labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo." Pero may isang anghel na lumipad papunta kay Isaias. May hawak siyang nag-aapoy na baga at idinikit ito sa labi ni Isaias. Sabi ng anghel, "Ngayon, hinipo na nito ang iyong labi, napatawad na ang iyong kasalanan." Hindi na kailangan matakot ni Isaias. Nilinis siya ng Diyos at handa na siyang gamitin sa isang mahalagang misyon. Pagkatapos nito, narinig ni Isaias ang tinig ng Diyos na nagsasabi, "Sino ang isusugo ko? Sino ang magdadala ng aking mensahe?" At buong tapang na sumagot si Isaias, "Narito po ako, Panginoon, isugo niyo ako." Sinabi ng Diyos kay Isaias, "Pumunta ka sa bayan at sabihin mo sa kanila ang aking salita." Mula noon, si Isaias ang isang propeta na nagtuturo ng mensahe ng Diyos sa bayan ng Israel. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ano-ano ang mga aral na dapat nating matutuhan? Una, tinawag tayo ng Diyos upang sumunod sa Kanya. Si Isaias ay handang sumunod sa Diyos. Tulad niya, tayo rin ay maaaring tawagin ng Diyos sa simpleng paraan. At kahit sa ating magulang, tayo ay maging masunurin. Halimbawa, tinawag tayo ng ating nanay upang tumulong sa gawaing bahay. Sabihin natin na may paggalang na, "Opo, nanay, tutulungan ko po kayo." Tandaan, ang Diyos ay napakabanal at makapangyarihan sa lahat. Kaya nararapat siyang sundin, igalang, at sambahin. Kapag kung may ipinagagawa sa atin ng Diyos at ating magulang, huwag na hindi susunod, maging magalang at masunurin. Pangalawa, pinapatawad ng Diyos ang ating kasalanan. Si Isaias ay natakot dahil alam niyang siya ay makasalanan. Ngunit hindi siya pinurusahan ng Diyos, sa halip, nilinis at pinatawad siya. Tandaan, kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos, mga bata, dapat na ito ay mula sa puso. Pinagsisisihan natin ang mali nating nagawa at handa tayong magbago. Ibig sabihin, yung mga ginawa nating mali ay ipangako natin sa Kanya na hindi na natin gagawin pa iyon. Dahil ang Diyos ay laging handang magpatawad at tumulong. Ang ating activity naman ay I am, I can, I will. Mga bata, ano nga ulit ang sagot ni Propeta Isaias nang tawagin siya ng Panginoon para magdala ng mensahe ng Diyos? Narito po, ako, Panginoon. Hindi nagdalawang isip si Propeta Isaias na mag-volunteer
para sa gawain ng Panginoon. Kayo ba mga bata? Sa tingin nyo ba ay mayroon din kayong magagawa para sa gawain ng Panginoon? Syempre naman, kahit bata pa rin kayo, tiyak ako na may talento kayo o kakayahan na maaari nyong magamit upang makapaglingkod sa Diyos. Kaya naman, para sa activity natin sa araw na ito, alamin natin kung ano ang mga talento o kakayahan nyo na maaari nyo ipaglingkod sa Diyos. Ang activity natin na ito ay tatawagin natin I am, I can, I will. Fill in the blanks ito. At isa-isa ninyo itong ipapahayag sa lahat ang sagot ninyo. O sige, magbibigay ako ng isang halimbawa. Ako si Sister Kilaya. Kaya kong magsalita sa harap ng marami at magturo. Dahil dito, ako ay magiging pamana TV host ngayon. At sa mga susunod pang pagkakataon para sa kapurihan ng Diyos. Di ba madali lang mga bata? Kayo ba? Nakapag-isip na ba kayo? Tara at pakinggan natin ang inyong mga sagot isa-isa. Salamat mga bata sa inyong mga sinabi. Talaga namang marami tayong kakayahan na maaari nating magamit sa paglilingkod sa Diyos. Kaya naman, kung may panawagan para sa isang gawain na kayo ay may kakayahang gawin, ano ang dapat nating sabihin? Narito po ako, Panginoon. At ang ating memory verse ay mababasa sa Isaiah chapter 6 verse 8 sa version na New Living Translation. Then I heard the Lord asking, whom should I send as a messenger to this people? Who will go for us? I said, here I am, send me. Tulad ni Isaias, tinuturuan tayo ng Diyos na sumunod, magbago, at patuloy na gumawa ng mabuti. Salamat sa inyong pakikinig mga bata, at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento. Paalam at Miss Pa!